Hindi ko alam kung magtatagal ako sa pagtakbo para lang makalayo sa mga taong yon. Wala kasi silang awa para pumatay ng kapwa nila tao. Hindi naman sila kagaya ng mga sinasabi ng ibang tao na mga aswang. Pero para sa akin, katulad na rin sila ng mga yon. Ang kwentong ito ay marahil mayroong kahalintulad sa nakalakip na pangalan. Pasensya na kayo, hindi ito sinasadya. Magandang araw mga ka-Fire Eye. Tawagin na lang natin sa pangalang Romel ang ating bida sa kwento. Laking Maynila, pero ang mga magulang niya ay tubong probinsya ng Visayas. Pero bago natin umpisahan ang kwento, ay gusto ko lang humingi ng pabor mula sa inyo. Baka po pwedeng mag-subscribe kayo sa aking munting channel. Mag-like and share na rin po kayo at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga bago nating uploads. Iyon lang po. Salamat. Umpisahan na natin ang kwento. Itay, pwede magtanong? Pwede po ba tayong umuwi sa probinsya nyo? Tanong ko sa tatay ko. Nagkatinginan muna sila ni mama sa isa't isa at kitang-kita ko sa mga mata nila ang pangamba. Hindi ko alam kung bakit ganoon ang reaksyon nila nang sabihin ko yon. Anak, sa ngayon kasi wala pa tayong naiipong pera para makauwi. Pero huwag kang mag-alala anak, makakarating ka rin sa probinsya namin ng tatay mo. Sagot ni mama habang nakayakap sa braso ni papa. Tumango na lang ako bilang tugon sa sinabi ni mama. Tumalikod ako at naglakad papunta sa kwarto. Sa edad na 17 ay wala pa akong alam sa lugar ng mga magulang ko. Sa pagmuni-muni ko sa aking kwarto ay naisipan kong mag-search tungkol sa lugar ng Kabisayaan at may mga nakita akong magagandang tanawin, magandang pasyalan at kung ano-ano pa. Grabe, ang gaganda naman ng mga pasyalan sa lugar nila papa at mama. Ay, kailan kaya ako makakapunta sa probinsya nila? Wika ako sa aking sarili habang nakatingin sa mga larawan sa cellphone. Anak, lumabas ka na dyan. Kakain na tayo. Tawag ni mama. Opo ma, lalabas na po. Sagot ko naman mula sa kwarto. Bumangon ako at naglakad palabas ng silid. Nakita ko naman sila na nakaupo sa harap ng mesa. Walang imik na lumapit ako at umupo sa harap nila. Hindi rin nagsasalita sila mama at papa. Habang kumakain kami, ay nagulat na lang ako nang biglang nagwika si papa. Nakatingin ito sa akin habang umunguya. Nang matapos niyang lunukin ang kinakain, ay uminom ito ng tubig at nagsalita. Romel anak, gusto mo ba talagang umuwi sa probinsya namin ng mama mo? Wika ni papa. Dali-dali naman akong sumagot sa tanong niya. Walang pagdadalawang isip akong tumugon sa kanya. Opo itay, gusto ko po talagang makarating sa probinsya nyo. Wika ako nang may pagkasabik. Bago sumagot si papa ay tumingin muna ito kay mama. Saka tumango naman si mama bilang tugon. Parang pahiwatig na rin na pumapayag na sila. Kung ganun, sa birthday mo uuwi tayo. Pero hindi tayo magtatagal dun Muling sad ni papa. Bigla naman akong sumaya nang marinig ko ang sinabi ni papa. Bigla ko rin naalala ang kaarawan ko. Ilang araw na lang birthday ko na. Masaya na ako noon kahit hindi kami magtagal. Ayos na sa akin yon. Ang mahalaga, makauwi ako sa probinsya nila at magkaroon ng remembrance. Pagkalipas ng ilang araw, ay dumating na nga ang pinakahihintay ko. Balak nila mama at papa
ay bago sumapit ang kaarawan ko ay dapat makarating na kami sa kanilang lugar. Gamit ang sasakyan na may kalumaan ay puno iyon ng mga kagamitan namin. Sasakay pa kami noon ng barko para makatawid kami sa probinsya ng Kabisayaan. Napaisip naman ako, dahil kung sasakay kami ng barko, paano yung sasakyan namin? Itay, paano yung sasakyan natin? Iiwan ba natin yun sa daungan ng barko? Wika ako sa kanila. Hindi anak, isasakay din natin itong sasakyan sa barko. Sagot naman ng aking ina. Basta anak, paalala ko lang sa'yo huwag na huwag kang aalis nang hindi namin alam At hindi ka pwedeng umalis nang walang kasama doon. Wika pa ni Papa. Opo itay. Pero itay, bakit po bawal akong gumala ng mag-isa? Tanong ko pa dito. Basta anak, sumunod ka na lang sa mga sinasabi ko. Lalo na sa gabi, lubang napakadelikado sa lugar namin yon. Muling paalala pa ni Papa. Pagkasabi noon ni Papa, ay tumango na lang ako bilang tugon sa sinabi niya. Pagkatapos ay pinaandar na niya ang sasakyan. Habang nasa kalagitnaan kami ng traffic, ay hindi na ako mapakali. Parang gusto ko nang bumaba noon para lakarin papuntang daungan ng barko. Sobra kasi akong excited noon. Gustong gusto ko na talagang makarating sa lugar nila Papa. Dahil sa paggabagot ay kinuha ko na lang ang aking cellphone at headset at pinatugtog ang mga paborito kong kanta. Matapos noon ay sinandal ko na ang aking ulo sa upuan ng sasakyan at pinikit ang aking mga mata habang dinadama ang kanta mula sa aking cellphone. Unti-unti namang umuusad noon ang sasakyan at dahil sa pagkakasandal ko ay napaidlip ako. Ginising na lang ako noon ni Mama nang makita nilang malapit na kami sa daungan ng barko. Anak, gumising ka na. Malapit na tayong bumaba. Wika ni Mama habang tinatapik ako sa balikat. Nangimulat ko ang aking mga mata ay inikot ko ang aking paningin sa paligid. Kitang-kita ko noon na maraming tao. Bumaba na kami noon ni Mama habang si Papa naman ay nagpatuloy sa pagmamaneho. Nakasunod dito sa mga sasakyan na nakapila papunta sa loob ng barko. Ma, paano po si Papa? Huwag ka mag-alala anak. Makakasama natin ang Papa mo sa loob. Ipaparada niya lang ang sasakyan sa ilalim niyan. Wika ni Mama sa tanong ko. Pumunta na nga kami sa nasabing barko na sasakyan namin. Maraming tao ang nakapila habang nasa kalagitnaan ng tirik na araw. Ilang minuto pa ang lumipas ay nakasakay na nga kami. Unang beses ko palang sumakay ng barko kaya kinakabahan ako mula sa upuan. Nahihilo na din ako noon dahil sa pagduyan ng barko. Para akong masusuka noon. Pero pinipigilan ko. Oh, kumusta ang pagpila niyo? Nahirapan ba kayo? Wika ni Papa na noon ay kararating pa lang. Okay naman, medyo mainit lang sa labas. Sagot ni Mama. Oh anak, bakit namumutla ka? Ganon talaga pag bago ka palang sumakay sa ganitong sasakyan. Tanong ni Papa habang nakahawak sa aking balikat. Hindi na ako sumagot pa sa tanong ng tatay ko dahil pakiramdam ko ay anumang oras ay lalabas ang mga kinain ko. Matagal ang biyahe namin noon. Siguro isang araw at isang gabi kami sa gitna ng laot. Hindi ko alam dahil puro lang tulog ang ginawa ko noon. Dumating na ang oras ng aming pagbaba sa barko. Muntik pa akong mabuwal dahil sa hilo. Paglabas namin ng barko ay namangha ako sa mga nakita ko. Ibang-iba sa mga nakikita ko sa Maynila.
Napakaganda ng tanawin sa lugar na yon. Ang sarap ng hangin na nagmumula sa kalikasan. Oh, halina kayo. Malayo pa ang biyahe natin. Kailangan makarating tayo doon ng may araw pa. Sambit ni Papa nang tumigil sa harap namin ang sasakyan. Oh, andiyan ka na pala. Halika na anak, sumakay ka na sa likod. Wika ni Mama sa akin habang nakahawak sa kamay ko. Opo ma. Wika ko at pumasok na ng sasakyan. Mabilis pinaandar ni Papa ang sasakyan. Parang nagmamadali ito sa pagmamaneho. Hindi ko alam kung sabik lang silang makita ang mga kamag-anak namin o may hinahabol sila. Pero wala lang sa akin yon, dahil kahit ako man ay nasasabik na makita at makilala ang mga kamag-anak namin. Anak, yung bili namin sa iyo ha. Huwag kang gagala sa lugar namin kung wala kang kasama. Sambit ni Mama habang nakatingin sa unahan. Tumango na lang ako bilang tugon sa sinabi niya. Patuloy pa rin ang pagpapatakbo ng sasakyan ni Papa. Habang nasa kalsada kami, ay kitang-kita ko ang mga taong naglalakad. May mga nagtatrabaho sa sakahan. May mga batang naglalaro sa tabi ng kalsada. May mga nagtitinda at kung ano-ano pa. Sa haba ng biyahe namin, ay pansin kong nag-iiba ang mga kinikilos ng mga taong nadadaanan namin. Sobrang nakakakilabot ang mga titig nila. Kitang-kita ko iyon habang nasa loob ng sasakyan. Hindi ko alam kung bakit ganun sila kumakatitig sa aming sasakyan. Pansin ko rin na walang ibang sasakyang dumadaan doon maliban sa amin. Wala pa rin pagbabago ang mga tao dito. Mas lalo pa silang agresibo kung titingnan. Wika ni Papa habang nagmamaneho. Mabilis pa rin ang patakbo niya noon ang sasakyan. Hindi ko alam kung takot sila sa lugar na iyon o kung ano pa man. Napaisip din ako sa sinabi ni Papa na wala pa ring pagbabago ang mga tao dito. Tay, bakit parang kakaibang kinikilos ng mga tao dito sa lugar? Pagtatanong ko sa tatay ko. Nako anak, ganyan lang talaga sila pag may bago sa kanilang paningin. Sabat ni Mama sa tanong ko. Dahil sa sinabi ni Mama, ay naisip kong baka ganun na nga siguro sila. Kahit man ako, ay ganun din kung makatingin pag may bago akong nakikita. Sa di kalayuan ay tumigil ang aming sasakyan nang may isang lalaking pumara sa harap namin. Nakasuot ito ng sombrero na yari sa abaka at may mahaba itong itak. Magandang araw kaibigan. Saan ang tungo niyo? Pagtatanong ng lalaki. Magandang araw din kaibigan. Diyan sa dulo ng baryo ang punta namin, sa bahay ni Mang Usting. Wika ni Papa habang nakatingin sa lalaki. Ganun ba? Sige, lumakad na kayo. Muling tugon pa ng lalaki. Salamat kaibigan. Maikling sagot ni Papa dito. Muling pinaandar ni Papa ang sasakyan habang nakatingin ang lalaki sa amin. Tiningnan ko din ang lalaki hanggang sa malampasan namin iyon. Nakakatakot siya kung pagmasdan. Malapit na tayo. Salamat naman at ligtas tayong nakarating. Wika ni Mama sa nasasabik na tinig. Salamat ka mo at maaga pa. Dahil kung madilim na, paniguradong hindi na tayo makakarating sa pupuntahan natin. Sagot naman ni Papa. Papa, ano pong ibig niyong sabihin? Pagtataka kong sabat sa kanila. Wala anak, sa amin na lang iyon ang mama mo. Tugon niya sa tanong ko. Sa bandang unahan ay nakikita ko ang mga taong nagkukumpulan.
Bata, matanda, at yung iba, parang kaedaran nila mama at papa. Lahat iyon ay nakatingin sa direksyon namin habang mga nakangiti. Nang malapit na kami ay huminto si papa at pinatay nito ang makina ng sasakyan at bumaba. Sa kadali-daling nagtungo sa kinaroroonan ng mga tao. Agad itong niyakap ang mga tao sa unahan. Iyong ibang mga bata ay nagmanaw kay papa. "Oh, halika na anak. Bumaba na tayo at nandito na tayo sa lugar ng papa mo." Biglang wika ni mama. Pagkasabi noon ni mama ay bumaba na din ito at nagtungo kina papa. Batid kong ito na ang mga kamag-anak namin. Kaya bumaba na rin ako. Pagkasara ko ng pinto ng sasakyan ay masaya silang nakatingin sa akin. Kumaway ang mga bata. Iyong iba ay parang kaedaran ko din. "Halika na anak. Ito ang mga kamag-anak mo." "Ang lolo Sting mo at ang mga tito at tita mo. Nariyan din ang mga pinsan mo." Wika ni papa sa masayang boses. Yan ba ang apo ko? Aba kumusta ka iho? Wika ni lolo sa akin. "Okay lang po lolo, mano po." Sagot ko dito at tinabot ang kulubot na nitong kamay. Ganon din ang ginawa ko sa mga tito at tita ko. Mano dito, mano doon. Habang hinihimas nila ang ulo ko. Matapos kong gawin na yon, ay sa mga pinsan naman ako nagtungo. Niyakap ko sila at yung iba ay nagtatawanan dahil sa saya at galak na makita kami. "Oh, halina kayo sa loob ng bahay nang makapagpahinga na kayo at makakain na." Wika ng tito ko. Pagkasabi ng tito ko ay naglakad na kami sa nasabing bahay. Habang si papa at mama naman ay nakaalalay sa lolo ko. Kasama ko naman ang mga pinsan ko maliliit. Habang yung iba naman ay nagtungo sa sasakyan para kunin ang mga gamit namin at pasalubong. Pagkapasok namin sa bahay ni tito ay nakita ko ang matandang babae. Nakaupo ito sa tumba-tumbang upuan. "Inay, kumusta po? Ako ito, si Rudy. At ang asawa ko si Mirna. At ito naman ang apo nyo, si Romel." Wika ni papa at nagmano. Ganon din ang ginawa ni mama. Kaya lumapit din ako at nagmano. Kitang-kita ko ang katandaan ni Lola. Nanginginig ang brasong kulubot na dahil sa katandaan. "Mano po Lola?" Tugon ko dito. Kawaan ka ng Diyos iho. Napakagwapo naman ang apo kong ito. Sige na, magpahinga na muna kayo. Wika ng lola ko. Kuya Romil, maganda po ba sa Manila? Tanong sa akin ng pinsan ko maliit. Sa tingin ko, nasa 10 taon pa lang ito. "Ah, oo naman, maganda sa Maynila. Maraming mga bahay, mga gusali, at iba't ibang klase ng sasakyan. Pagmamalaki ko sa mga ito." "Oh, tama na yan. Huwag nyo nang kulitin ang Kuya Romel nyo para makapagpahinga naman. Mabuti pa maghugas na kayo ng mga kamay nyo at kakain na tayo." Wika ng tito ko. Mabilis namang sumunod ang mga pinsan ko. Nagmamadali silang tumatakbo sa isang balon na punong-puno ng tubig. Nakaupo lang ako noon habang pinapanood sila. Naisip ko tuloy na masayang magkaroon ng kapatid na maliliit. Habang pinapanood ko sila, ay siya namang tawag sa akin ng aking ina. Kakain na daw kaya tumayo na ako at naglakad papunta sa kanila. Nakita ko silang masaya habang nakaupo sa harap ng hapagkainan. Kwentuhan at tawanan. Ganon ang senaryo nila. Ito ang unang beses na makaharap ko silang magkakasama. Kumpleto sa harap ng hapagkainan.
Bukod din ang lamesa ng mga pinsan kong maliliit, sigawan, asaran. Iyong iba naman ay saway ng saway sa mga maiingay. Ang sarap sa tenga ng mga ingay nila, hindi kagaya sa Maynila na sigawan ng mga tambay, halakhakan ng mga chismosa, kantahan ng mga lasanggero, mga tugtugan sa speaker na walang ibang naririnig kundi rap song. Tapos sasabayan pa ng mga busina ng sasakyan. Nakakairita. Hindi kagaya dito sa lugar nila Papa, walang ibang naririnig kundi ingay ng mga bata, sipol ng hangin at mga huni ng mga ibon. Romel, halika na dito. Umupo ka na sa tabi ko para makakain ka na. Wika ng tita ko at pinaupo sa tabi niya. Dali-dali naman akong naglakad at umupo doon. Napakabait nila sa akin. Alam kong ginagawa din sa akin iyon ng mga magulang ko. Pero iba sa kanila. Dahil mga tita at tito ko sila. Aabutan ako ng pagkain at paglalagyan pa ako sa plato. Maraming pagkain ang nakahain sa lamesa. Mga sariwang gulay, mga sipod na sariwa, at mga prutas na bagong pitas. Nako Elena, baka magselos naman ang anak natin dahil pinagsisilbihan mo ang pamangkin natin. Pangaasar ni Tito sa asawa na si Tita Elena. Hayaan mo na. Minsan lang itong mangyari. Di ba Kuya Rudy? Sagot naman ni Tita habang nakatingin kay Papa. Oo nga naman Raymond. Hayaan mo na ang asawa mo sa ginagawa niya. Pangungumbinsi pa ni Papa. Dahil doon ay nagtawa na naman silang lahat. Tipong sanay na sila sa ganoong biruan. Anak, hanggang kailan ba kayo dito magbabakasyon? Sabat ni Lolo. Dahil sa tanong ni Lolo ay natahimik kaming lahat. Tila ba'y lahat kami ay nakaabang sa magiging sagot ni Papa. Kinakabahan akong naghihintay sa magiging sagot nito. Hindi ko alam kung kailan ang itatagal namin doon. Itay, siguro isang linggo siguro kami dito. Sulitin na namin ang bakasyon habang narito pa kami. Wika ni Papa na medyo nagdalawang isip pa. Ayos yun kuya, para naman makasama ka ulit namin. Kahit ilang araw lang. Sabat naman ang tito ko. Dahil sa sinabi ni Papa ay nakahinga ako ng maluwag. Sa isip ko, sapat na ang isang linggo para sa bakasyon. Matagal kami noon nakatapos sa pagkain dahil puro kwentuhan at tawanan sa harap ng hapagkainan. Bali nasa 15 kami noon sa mahabang lamesa. Nasa magkabilang dulo naman si Lolo at Papa. Doon ko lang napansin noon na bakit wala si Lola sa hapagkainan. At nang iginala ko ang aking mga mata ay nakita kong sinusubuan ito ng bunsong kapatid ni Papa. Kaya doon ay naunawaan ko na. Dahil sa tagal matapos ng kwentuhan ay tumayo na ako at tumungo sa labas ng bahay para magpahangin. Naroon naman ang mga pinsan ko habang masayang naglalaro. Ganon din ang mga pinsan kong malalaki na. Nasawari ko ay hindi nagkakalayo ang mga edad namin. Ayun sana, tara laro tayo ng basketball. Marunong ka ba maglaro nito? Pagyayaya sa akin ang isa ko pang pinsan. Aba syempre naman marunong yan. Taga Maynila kaya yan. Sabat naman ang isa ko pang pinsan. Oo naman. Marunong naman ako niyan kaso kunti nga lang. Patawa-tawa ko pang sambit sa mga ito. O tara na. Kompleto na tayo. Tatluhan na tayo. Pagpasensyaan mo na yun sa nitong court namin ha. Lupa lang kasi. Saka yung bird kahoy lang.
Wika pa ni Jeric. Oo nga naman insan, di kagaya sa inyo sa Maynila na semento at fiberglass ang basketball court. Wika naman ni Alan. Tama na yan, umpisahan na natin ang laro. Sabat naman ni Sandro. Sige ba, kami magkakampi ni Insan Romel at si Alan. Kayo naman nila Kuya Marlon at Kuya Edward. Sagot ni Jeric. Dahil sa laro ng basketball na iyon, ay nalaman ko ang mga pangalan ng mga pinsan ko. Mas matanda sina Marlon at Edward base sa tawag nila sa mga ito. Sa lahat ng pinsan ko, ay si Kuya Marlon ang werdo sa kanila. Tahimik at mukhang matapang kung titingnan. Nagumpisa na ang laro noon. Hapon na kasi yun kaya hindi na mainit. Magagaling pa silang maglaro noon. Puro pa sila tawanan noon. At ako naman, patakbo-takbo lang at patalon-talon. Hindi pa ako gaanong magaling noon at nahihiya pa ako sa kanila. Habang naglalaro kami, iyong mga bata naman nanonood sa amin. Nagsisigawan pa sila habang ang mga tito at tita ko naman ay nagkukwentuhan habang nakatingin sa amin. Naroon din sina mama at papa. Lamang sila noon dahil wala naman kaming magawa sa kanila dahil mga magulang na sila at biyasa na sa paglalaro ng basketball. Idagdag pa yung laro ko na kingkoy sabi ng iba. Pero kahit papano, nakaka-score naman. Yun nga lang, awa pa. Malapit na matapos ang laro noon, kaya higpitan na ang bantayan. Kanilang bola. Kaya sa pagkakataong ngayon, si Kuya Marlon ang binabantayan ko. Ang tigas ng katawan at mabilis gumalaw. Parang hindi siya nauubusan ng lakas mula umpisa. Dahil sa pagbantay ko, bigla niyang nilakasan ang pagtulak sa akin. Dahilan para matumba ako at gumulong sa lupa. Grabe ka naman Kuya Marlon, laro lang ito. Hindi pustahan. Muntik mo nang mabalian si Insan Romel. Pagrereklamo ni Jeric kay Kuya Marlon. Insan, okay ka lang? Kaya mong tumayo? Wika ni Alan habang inaalalayan akong makatayo. Oo, okay lang ako. Kaya kong tumayo. Salamat. Sagot ko na lang dito. Marlon, Edward, tama na yan. Kinakawawa niyo ang mga bata. Pagsasaway ni Tito Raymond. Nalaman kong anak ni Tito Raymond itong si Kuya Marlon. Panganay naming pinsan. Nagtaka ako noon dahil si Papa ang panganay sa magkakapatid sa lahat ng tito at tita ko. Di ba dapat ako ang panganay na pinsan? 17 na ako noon at si Kuya Marlon 20. Si Kuya Edward 19 at sina Jeric at Alan naman 17 at 16 at si Sandro malapit na mag-18. Dahil sa mga isiping iyon ay agad ko rin namang nalaman na unang nakapangasawa si Tito Raymond, sumunod naman ang Tita Ana ko at pangatlong nakapangasawa si Papa. Si Papa ang panganay sa lahat ng magkakapatid. Sumunod si Tito Raymond, Tita Ana, Tito Tonton, Tito Warlito at ang bunso nilang kapatid na si Tita Baby. Dalaga pa ito, pero mayroon ng manliligaw. Marlon, bumili nga muna kayo ng may inom na alak sa sentro. Bilisan nyo habang maliwanag pa. Damihan nyo na para hindi na kayo bumalik mamaya. Pag-uutos ni Tito Raymond sa dalawa. Ang bahay nila noon ay malayo sa mismong baryo. Hindi naman siya gubat, pero maraming puno at kung ano-ano pa. May iilan din silang kapitbahay, pero lahat ng mga iyon ay kamag-anak pa namin. Tiyo, wala na ba kayong ibang ipabibili? Pagtatanong ni Kuya Edward.
Sa lahat ng mga pinsan ko ay narinig ko na ang mga ito na magsalita. Pero si Kuya Marlon talaga ang hindi pa. O anak, hindi ka ba muna magpapalit ng damit mo? Basang-basa ka na ng pawis. Wika sa akin ni Papa. Ganon sila mag-alaga sa akin kahit may edad na ako. Tinuturing pa rin nila akong parang bata. Ganon siguro sila dahil solo nila akong anak. Maya-maya pa ay dumating na ang dalawang inutusang bumili ng alak. Takip silim na rin ang mga oras na yon. Saka naman sila nagsimulang mag-inuman. Masaya sila noon habang nagiinuman. Kaharapan nila noon si Lolo at ang asawa ni Tita Ana. Umiinom na rin sina Kuya Marlon at Kuya Edward. Kahit sina Jerry Catalan, nakahiwalay lang sila ng pwesto. Habang nagiinuman ang mga pinsan ko, ay niyaya naman nila ako. Hindi pa ako nagiinom noon, kahit sigarilyo hindi ko pa sinusubukan. O insan, halika na rito. Tumagay ka na dito. Wika ni Kuya Edward. Sige, kayo na lang. Baka magalit si nanay at tatay. Sagot ko naman dito. Ano ka ba? Huwag kang matakot kay Tio Rudy. Ako ang bahala. Sige, sandali lang ha. Tio Rudy, pwede na bang uminom itong si Romel? Pagpapaalam ni Kuya Edward. Hindi pa lisensyado yan. Pero sige, bibigyan ko yan ng permiso. Sige anak, makasaya ka na sa mga pinsan mo. Pagsagot naman ni Papa. Pinayagan niya akong mag-inom, kaya umupo na din ako kasama ang mga pinsan ko. Gabi na ng mga oras na yon, kaya wala nang gaanong makikita sa paligid. Mula sa kinauupuan ko, ay rinig ko ang usapan nila Papa. Rinig ko ang usapan nila tungkol sa mga nakaraan nila. Sa kanilang pag-uusap, ay napunta sila sa isang paksa na hindi ko makalimutan. Dahil tungkol iyon sa mga taong walang awa kung mambiktima ng kapwa nila tao. Hindi naman daw mga aswang iyon, pero masahol pa sila sa mga ito. Kumusta naman pala kayo dito? Nung wala na ako, wala naman bang nangyari sa baryo? Pagtatanong ni Papa. Simula noong umalis kayo, mas tumindi pa. Pero nung ako na ulit ang may hawak, tumigil na sila. Sa tulong pa ng kapatid mong si Raymond at yung anak niyang si Marlon, ayun, tuluyan ang nawala. Pagpapaliwanag ni Lolo Osting. Nang matapos magsalita ni Lolo Osting, iniba na nila ang usapan. Wala nang kakaiba sa usapan na iyon dahil puro buhay na ni Papa ang pinag-uusapan. Tungkol sa naging buhay niya sa Maynila, wala naman ibang magiging buhay sa Maynila kundi puro lang sapalaran. Kinabukasan, kaarawan ko na, kaya busy na sila. Nagkatay ng baboy sina Tito Raymond at Tito Tonton. Handa ko daw iyon dahil unang beses ko daw mag-birthday sa lugar nila. Masaya naman ako noon dahil kasama ko silang lahat. Happy birthday anak! Wika ni Mama habang nasa kwarto kami na pinagtutulugan nila. Salamat po Mama. Maikli kong sagot habang nakangiti. Merna, Romel, tara na kayo. Mamili na tayo sa bayan ng mga kailangan sa pagluluto habang maaga pa. Sambit ni Papa habang nasa labas siya ng kwarto. Hindi na tumugon pa si Mama at lumabas na kami. Paglabas namin ng kwarto ay nagtungo na kami sa aming sasakyan. Kasama namin noon si Kuya Edward at yung tatlo kong pinsan. Si Sandro,
Alan at Jeric. Sumama sila para daw may tagabuhat. Si Kuya Marlo noon, abala sa pagkatay ng baboy. Magkatulong ang mag-ama at nandun rin si Lolo at Tito Tonton. Lula ng lumang kotse ni Papa. Umalis na kami para mamili. Dumaan kami sa lugar kung saan pinara kami ng lalaki. Ngunit sa pagkakataong iyon, wala siya roon. Alam minsan, nakakatakot dito sa lugar na ito. Maraming mga... Naputol na lang ang sasabihin ni Jeric dahil sumabat si Papa. Jeric, tigilan mo ang pagkwento ng nakakatakot dyan sa pinsan mo. Dahil aking Maynila yan. Hindi yan sanay sa mga nakakatakot na kwento. Paglalahad ni Papa. Sorry po, Tito. Wika naman ni Jeric at napayo ko. Ayan kasi, napaka-chismoso mo. Napagalitan ka tuloy. Pangaasar pa ni Kuya Edward. Dahil doon ay nagtawanan kaming lahat. Kahit si Mama nakitawa na din. Habang tumatakbo ang sasakyan, ay pansin kong masasama talaga kung tumingin ang mga tao sa baryong iyon. Ewan ko ba kung bakit ganun sila. Napaka-werdo. Pansin ko ring malayo ang bayan nila. Base sa tagal ng biyahe namin. Kalahating oras, narating na namin ang mismong bayan nila. Ang daming taong namimili. Wala din kaming mapagparkingan ng sasakyan. Kaya napagpasya ni Papa na doon na lang sa main road iiwan ang sasakyan. Kaya maglalakad na lang kami papasok ng pamilihan. Habang naglalakad kami, ay pansin kong nasa tabi ng dagat ang pamilihan. Doon na rin dumadaong ang mga bangka ng mga mangingisda. Napakarami na ng mga tao noon. Halos siksika na kami sa daan. Nang makarating na kami sa pinakagitna ng pamilihan, ay dito na nagsimula ang trahedyang hinding-hindi ko makalimutan. At halos naging bangungot na ito sa buhay ko. Biglang nagpulasan ang mga tao noon. Sigawan at takbuhan. At dahil sa pagkataranta namin noon, ay hindi na namin alam ang mga nangyari. Takbuhan na kami noon at hindi ko na nakita ang mga kasama ko. Kaya hinanap ko sila. At sa paghahanap ko ay nakita ko ang 5 kalalakihan. Mga nakaitim ang suot at nakatalukbong ang mga ito. At may mga hawak itong patalim na halos 1 dipa ang haba. Wala silang awa sa mga taong nahahagip habang iwinawasiwas ang mga dala nilang patalim. Walang pag-aalangan nilang tinataga ang mga taong nasasalubong at nadadaanan. Kitang-kita ko pa ang pagtalsika ng mga braso, ulo at dugo ng mga tao. Dahil sa mga nakita ko, ay agad naman akong tumakbo kung saan-saan. Hindi ko na alam kung saan direksyon na iyon. Hindi ko na rin makita sila Mama at Papa. Maging ang mga pinsan ko ay nawawala na rin. Sa puntong iyon ay takot, pag-aalala at pagtakbo ang ginawa ko. Gusto kong makalayo sa malademonyong mga tao na iyon. Sa aking pagtakbo ay binaybay ko ang kahabaan ng kalsada. Hindi ko matandaan kung iyon ang kalsada pauwi sa bahay ng mga tito ko. Wala akong tigil noon. Kahit maglakad ay hindi ko ginawa. Habol hininga akong tumatakbo noon at para na akong hinihika dahil sa kakapusan ng hininga. Sa bandang unahan ko ay may nakita akong mga taong tumatakbo
papasalubong sa akin. Natatakot ako noon dahil inaakala kong mga kagaya rin sila ng mga taong demonyo. Nag-aalangan akong tumuloy sa pagtakbo papalapit sa kanila. Nang bigla kong marinig ang sigawan nila. Sinisigaw nila ang pangalan ko. At nang makalapit na sila ay nakita ko ang mga tito ko. Mabilis ding tumatakbo ang pinsan kong si Kuya Marlon. Mas nauuna ito sa mga tito ko. "Romel, asan ang mga kasama mo?" Biglang wika ni Kuya Marlon. Hindi ko na alam." Sagot ko dito at nawala na ako ng malay. Dahil sa pagkawalan ko ng malay, ay hindi ko na alam ang mga nangyari. Nagising na lang akong nasa bahay na ako ng mga tito ko. Dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko noon at nang iginala ko ang aking mga mata ay tumambad sa akin ang mga magulang kong labis ang pag-aalala. Naroon din ang buong angka ni Papa. Kompleto sila at may iba pang taong naroroon. Hindi ko mga kilala. Maliban sa lalaking pumara ng sasakyan namin at nagtanong kay Papa. Hindi agad ako nakatayo noon dahil sa panghihina ng katawan. Sinabi din nila kung ilang araw akong walang malay. At sinabi rin nilang wala na ang mga taong demonyo sa bayan dahil daw sa tulong ng mga tao sa baryo nila tito at sa lalaking pumara sa amin noon. Nang makabawi na ako ng lakas, ay napagpasyahan na nila Papa na bumalik na kami sa Maynila. Kaya sa loob ng 5 araw ay nagpaalam na kami. Yakapan at tiyakan ang nangyari. Lahat ng mga kamag-anak ko ay nimakap sa akin. Hindi ko lang nakita noon si Kuya Marlon. Mula sa loob ng sasakyan ay kitang-kita ko ang mga malulungkot nilang muka at mga mata. Umiiyak sila habang kumakaway sa amin. Akma na sana kaming aalis noon nang biglang tinawag ako ni Kuya Marlon. Tumatakbo ito papalapit sa amin habang ako naman ay bumaba ng kotse. "Pinsan Romel, heto baunin mo sa pagbalik mo ng Maynila. Ingatan mo yan at huwag mong iwawala. Makakatulong sa iyo yan kung sakaling makabalik ka dito sa lugar namin. Pasensya ka na sa nangyari noong unang araw mo dito at sa ginawa ko sa iyo noong naglalaro tayo ng basketball. Mag-iingat ka doon. Kung kailangan mo ng tulong ko, humiling ka lang dyan sa kwentas mo. Kaya kanyang iligtas. Paalam, pinsan." Saad nito nang makalapit sa akin at may ibinigay na isang kwintas. Matapos noon ay niyakap ako. Nag-iwan pa ito ng isang suntok sa dibdib ko pero hindi gaanong malakas. "Salamat Kuya Marlon. Salamat din sa pagligtas niyo sa amin. Akala ko galit ka sa akin. Sige, mag-iingat din kayo. Sana magkita pa tayo." Saad ko naman sa kanya. "Oh, tama na yan. Baka mag-iyakan pa kayo dyan." "Hindi bagay sa inyo." Sabat naman ni Papa sa amin. "Sige po tiyo. Tita, ingat po kayo sa biyahe." Sagot nito habang binubuksan ang pinto ng kotse. Pumasok na rin ako noon sa loob at nagbusina si Papa. Tanda na aalis na kami. Isang tango at kaway na lang ang nakita namin noon habang papalayo sa kanila. At dito na rin magtatapos ang aking kwento na pinamagatang
malademonyong tao sa probinsya.